Magandang tanghali, mga kababayan. Bibigyan ko naman kayo ng isang impormasyon base po sa nangyari at base naman sa analysis at kung ano bang ekspektasyon nito. Ang nangyari po dito, marami kasama si Insurrecto ang nabilib kay tinatawag na kay Jinky Luistro. Magaling daw pagka-handle, pagkagawa. Well, yan naman kasi po ang comment ng isang tao na gusto impeach si Sara. Wala namang fairness yan si Enzo. Unang-una mali ang ginawa ni Luistro kasi hindi niya sinunod ang batas mismo nila. Kung hindi sinunod ang batas mismo nila, ay grave abuse of discretion na yun. So ngayon, kung grave abuse of discretion yan, ay matitinggan naman ng Supreme Court yan. At Julita Tiborcio, Insurrecto, this I will do. Makahanap lang ako ng pera. Magsasampa ako ng kaso sa Supreme Court. Ipa-declare ko naman null and void ang ginawa nila ni Jinky Luistro. Mali po 'yun. Kung abogado ka dapat binasa mo yung decision ng Supreme Court na any violation of the rules of procedure of the House of Representatives itself is grave abuse of discretion and the Supreme Court will come in to intervene. Ngayon, mamaya isa-cite ko kung ano yung grave abuse of discretion. Pasensya ka na, Kainso. Pero nakikita ko kasi yung vlog mo, mali po in legal point of view, mali po yun. May sinabi mo na maraming bilib kay Jinky Luistro. Mali po ang ginawa ni Jinky Luistro. Okay, i-expound ko mamaya, pero ang mali po ay ganito. Ayon sa Section 5 ng batas mismo ng House of Representatives na dapat obligatory kay Jinky Luistro at mga kasapi ng Justice Committee na sundin, sinasabi na sa pagdetermina kung may sufficient substance ang reklamo, tingnan lamang nila ang pagkwento, pag narig, without looking at the evidence, kung totoo hindi. Tingnan nila ang pagkwento ng akusasyon kung paano ginawa ni Sara na dapat siyang impeach. Dapat ang sapat ang kwento na magkaroon ng jurisdiction ang House of Representatives. At sapat na magiging grounds para tanggalin si Sara. That is written under House of Representatives Rules of Impeachment. Ang Rules of Impeachment po ay ginawa ng kabuuan na mga membro ng House of Representatives. Kaya hindi niya pwede baguhin ng chairman lamang ng committee na bahagi lamang sila ng kabuuan ng House of Representatives. Ang ginawa pong proseso, rules, panuntunan, pagsusundan ng kabuuang kasapi ng House of Representatives ay hindi pwede labagin ng kahit anong committee. Very clear naman, no? Mamaya ko na sasabihin, anyway, bago ako magpapunta doon, nais ko muna in-rate. Ano ba ang latest ngayon sa Iran war? O inaasahan na tataas naman ng 20 pesos kada litro ang gasolina sa March 10 sa Pilipinas. So magkano ngayon? 69? Tingnan ko present prices. Gasoline in Metro Manila. Ito.
So, sa ngayon ay 62 pesos. 62 pesos po ang presyo sa ngayon. So, kung mag-plus 20 pesos, 82 pesos, 83 pesos na sa Martes. Kasi bukas ay March 9, ay March 9 pa lang. Sa ngayon, ang presyo ay 63 pesos ang gasolina kada litro. So sa sunod, mag-plus 20 pesos sa Martes. Kaya bili na kayo ng gasolina bukas o ngayon. Papunuin nyo na yung inyong ano. At least makatipid kayo kahit paano. Magiging 83 pesos na. Yan po ay dulot ng hindi pagiging marunong ng ating presidente sa Pilipinas. Kasi kung marunong ka, noon pa lang nung una, na nagbabangayan pa lang ang Israel, ang Amerika at saka Iran, nung una pa last year pa lang, dapat nagbangko ka na ng gasolina. Nagbangko ka na sa Pilipinas. Ang problema, hindi ka nagbabangko. Parang on the daily basis, mayroon kang refrigerator, bakit hindi ka bibili ng pang isang linggo? Para yung presyo mo ngayon mura ay sa sunod hindi na magmamahal. Ang ginawa mo, araw-araw ka bumili. So kung araw-araw ka bumili ng pagkain, pag tumaas ang pagkain, sagip mo lahat. Kung din si Luis Tron, mamaya ipakita ko sinong kabubuhan ng gagang yun. So, ngayon, ang problema natin talaga, after the March 20 pesos increase on March 10, anong kasunod? Kagaguhan po ito ni BBM. Imbes kasi na inubo sa flood control projects, ang pera natin, dapat binili na lang niya ng mga gasolina pang-imbak. Ang problema, hindi niya binili ng gasolina pang-imbak. Yan ang problema niya. Problema din natin. So nakita nyo na nakita nyo na ang kahalagahan ng pagpili ng ibubuto ninyo sa pagka-presidente. Dapat ibuto ninyo po, number 1, matalino. Number 1 po, matalino. Dapat ganun. Kung may matalino na bangag, anong gagawin? Mangyari. Panay cocaine lang naman ang sa utak, hindi bibili ng mga reserba. Dapat nagbangko tayo ng gasolina, ng crudo. Ay, tingnan mo, ang problema ko ngayon, baka walang sweldo mga Pilipino sa Middle East. Kasi nga, nagtatago lahat. Akalain mo saan ka makakita ng presidente? Magtago na lang kayo. Ganun na sabihin sa ating OFW, magtago na lang kayo. Kasi bakit? Ang OFW, nagbabayad yan ng $25 sa OWA bago umalis. Ang $25 parang insurance nila sa kanilang repatriation, kanilang pagiging safety. Maniningil pa kayo sa OWA ng $25 kada alis ng mga OFW? Tapos wala kayong maibibigay na pera kasi inubos niya pang flood control? Grabe. Kita niyo ng mga, ayun. May mga tao pa dito, may kapal ng mukha, didipinsan pa yung si BBM na magnanakaw. Klarong-klaro na ang pag-deliver ng malay-malitang pera. Sisiraan pa nila mga Marines na wala namang motibo na magsinungaling mga yun. Sasabihin ni Trillanes na inakusahan na aligaga siya, parang hindi siya nagpapanik siya. Nagbabayad siya sa lahat ng mga nag-interview ng mga vlogger kagaya kay Christian Esguerra. Sa mga grupo ng mga mga 4 alas ko no. Wag na kayo magmaang-maangan. Halata ko na kayo binibigyan kayo ni Trillanes ng pera para interviewin niyo si Trillanes, para gigibain ni Trillanes ang mga 18 na mga ex-marine sa ex-army. Sa gitna ni Trillanes at saka ni mga ex-marine, sino paniwalaan niyo? Gano'n lang po.
Gumawa pa ng kwento itong ayon man sa pagkakamali kasi nitong si Attorney Libito Baligod. Hindi ka naman mathematician, kwento ka ng kwento, wala kang sapat na ano. Ang affidavit po ng mga marino at saka sundalong army, wala silang sinabi na 805 billion ang lahat. Pero ayon sa isang interview, namalayan ko na, may nagbanggit-banggit may ito si Baligod. You're not Baligod, that's Balibad. Sinamantala naman ito ni Ping Lacson na hindi patawag sa Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang 18 Marines. Bakit ayaw mo imbestigahan? Nakasadlak na nga pangalan mo dyan, binabanggit na binigyan ka ng malamalita kasama yung barkada mo si Tuta Soto. Ayaw mo imbestigahan? Wala kang kwenta talaga, Ping Lacson. Nakita nyo na, yan ang unang-una. Sa sunod, March 10 plus 20 pesos gasolina natin. Magiging 83 pesos. Ano naman kaya sa sunod na linggo? Mahigit na 100 pesos yan ang 1 litro ng gasolina. Gasolina lang pinag-usapan natin. Ang OFW natin, nagtatago kayo kasi sabi ni BBM, magtago na lang kayo. Hindi niya sinasabi, ubus na yung pera pangbayad sa eroplano na kukunin ang mga OFW. Yan magpresidente nyo, nga bangag. O ikaw naman, vlogcaster Armandin, maging makonsensya ka naman. Panay ka kwento kay Trillanes. Bad, I'm telling you straight to your eyes. You received money from Trillanes. Kayo ni Insurrecto. Ganon din si Christian Esguerra. I'm telling to you, straight now. Kasuhan niyo ako kung gusto niyo kasuhan. But the manner that you conduct extraordinary interviews with Trillanes ay ibig sabihin yan. Pati man sila si grupo ni Trillanes. Grupo ni interview si Llamas, Ronald Llamas. May iba pang grupo, si Hidarian. O iba pa, si Kristan. Ay, kayo talaga, mga salot kayo sa bayan ng mga vlogger. Yan ang problema kayo. Pasensya pag nakatanggap kayo ng pera kay Trillanes. Kayo naman sa ibig sabihin dyan. Marami sa inyo na nag-interview kay Trillanes. Bakit kayo nag-interview? Isa lang ang dahilan yan. Kasi totoo po yung kwento na tumanggap ng $2 million si Trillanes para ibibigay sa ICC investigators. At totoo rin kwento na maya't maya may dinideliver na pera kay Trillanes para panggastos niya. At totoo rin ang kwento, inaamin na rin ni Saldico na sa Maidas Hotel na pag-ari ni Saldico, doon dinadala ang mga ini-interview ni Trillanes ng ICC na nire-recommenda ni Trillanes. Si Trillanes na bimini kung sino ang mga testigo na imbestigahan. Ito po ang resulta ng kagaguhan ng gobyerno natin. Ang gobyerno natin po ay hindi nagtututok para gumanda ang buhay ng Pilipino. Tumututok para gantihan ang kalaban nila sa gobyerno. Wala na silang iniisip from day one paano nila ipakulong si Duterte. At paano nila tanggalan ng karapatang tumakbo si Sara Duterte. Wala na silang inisip from the very beginning. 2023 pa lang, nagkabagayan na yan. Nagpaprasika na lang kung magkakausap man. Kaya, ang nangyari po, whole of government approach ang ginagawa nila. Whole of government sindikato. Sabi pa ni Karen Davila, gobyernong sindikato. Sindikato ni Bongbong. Sindikato niya, kasama niya siya, ang kanyang pinsang buo na si Romualdez maging speaker. Si speaker naman, ginagamit niyang pera ng pamahalaan, akalain mo magre-request yan lagi kada taon ng budget para sa House of Representatives. Ang inaaprubahan sa kanya ng DBM o Department of Budget and Management na inilalagay sa tinatawag na National Expenditure Program kada taon na siyang magiging basya ng budget kada taon ay 16 billion lamang on the average. Tapos madudoble, maging 33 billion. Maraming mga MOOA or Maintenance
and other operating expenses na budget na nilagay. And you know not, alam nyo ba, mga kababayan ko, paano nila ginagasta at paano nila sinusuportahan ng resibo ang MOOE? Umabot yan, mga 10 billion yan. Certification lang, walang resibo. Saan mas masahol yan? Sa Merigus Piatos na may resibo? O sa certification lang na ginasta? Tapos, mula sa budget niya, binibigyan na, binubusog niya bawat congressman. Kaya yan po ang rason bakit ang mga congressman na hangak sa pera, mga buaya, ay pumirma 215 para sa impeachment. Kaya pala, may minimum of 2 billion pala sila na flood control projects kada distrito. So yan ang dahilan na kahit tinanggal sa budget, yung mga flood control, for the first time in history, umabot hanggang 731 billion nung nagsampa ng kaso na ipatanggal ang program appropriation nung namatay na si Ed Selagman kasama si Coco Pimentel. Yun pala, ang mga proyekto ng mga flood control, binabaon nila sa unprogrammed appropriations. Akala natin wala na yun. Pagkatapos ang ginawa nila, kinuha ang pera sa PhilHealth, 90 billion, buti pinabalik ng Supreme Court ng 30. Kinuha ang 117 billion mula sa PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation at pinagbibigay ng panggastos doon sa mga unprogrammed appropriations ng mga flood control projects. Tingnan mo yan, kung binili nyo yun, sabihin natin legal yun, kung binili nyo yun ng krudo at mag-imbak, wala sana tayong problema nito sa pagtaas-taas ng presyo sa ngayon. Akalain mo, sa March 10, expected na 83 pesos ang kada litro. Hindi pa abutin ng linggo yan. Hindi pa matapos ang linggo. Magtataas na naman yan, magiging 100. Ay. Yan muna ang ipakita ko sa inyo bago tayo mag-discuss sa kabubuhan ni Luis Tro. So, sa ngayon, patuloy pa rin ang giyera sa Middle East at ito po ang Iran, Israel, kumbaga ang nakatulong diyan Israel at saka Amerika. Ang kalaban nila ay Iran. So nag-warning si Trump. If you kill Americans, we will kill you. Yan. Warning yan, hindi yan threat ha. Iba yung threat, iba yung warning. Ini-emphasize ko ito na yung sinabi ni Sarah ay warning, hindi threat. Warning kay Marcos kung ipapatay siya, mayroong papatay sa kanila. Sa ngayon po, sa Iran, 1,332 na kataong namatay sa Iran. At namatay ito sa atake na series attacks ng Israel at US. Mula ng Sabado. Ito ang sabi ng Iranian Red Crescent. At nag-anunsyo ang Iranian Revolutionary Government ng 23rd wave of strikes nila. So patuloy pa rin, ang problema natin sa ngayon is kailan matatapos ito. Importante na matapos ito. Bakit po? Marami sa negosyo sa ating Pilipinas na nagbabase dyan, lalo ng tourism natin. May client ang law firm namin. Hindi na makabayad sa amin ngayon. Dahil ang kanilang mga resorts, marami na halos lahat na nag-cancel. Wala nang pumupunta. Dahil sa circuitous route. Hindi na direkta na biyahe, kundi ikot-ikot pa kasi dahil sa gera. Tingnan mo, itanong mo sa lahat na may mga sa Siargao, papunta ka sa Palawan, papunta sa Boracay, papunta sa lahat, unang natamaan ang ating tourism industry. Because of war, marami po nag-cancel ng mga booking. Ilang bilyon kaya nawala? Yan masasabi ko. So ito, balik dito na tayo ngayon. Kay
kay Jinky Luistro. Pero bago ko pag-usapan kay Jinky Luistro, nais ko muna iklaro sa inyo. Ipakita ko muna sa inyo itong House Committee, House Rules of Impeachment. Ito po, ipakita ko sa inyo. Nakita niyan, Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Ito yan. So, Rule 1, nakalagay dyan. Rule 2, paano mag-initiate? Rule 3, filing and referral. Kasama sa Rule 3. Rule 3, paano magkaroon ng sufficiency in form? Paano magkakaroon ng sufficient substance? Dito tayo tututok sa sufficiency in substance. Yan. Anong sinasabi ng batas ng House of Representatives na dapat sundin nila ni Jinky Luistro? Ang sinasabi po rito ay determinahin din nila sa Section 5 kung sapat ba ang substance. Kapag sapat ang substance, ibig sabihin po, titingnan lamang ang recital, ang pagkwento ng mga kaso. Kung totoo yan mga kwento ng detalye, ay sapat na para may jurisdiction ang committee at sapat na para ma-impeach ang kinakasuhan, ay mayroon sufficiency in substance. Kayo mga abogado nakikinig sa akin ngayon, baka nakalimutan nyo. Ito po yung tinatawag natin na kuminsan, kung sa civil case, nagpa-file tayo ng motion to dismiss on the ground that the allegations in the complaint do not constitute the cause of action. Cause of action dito naman sa impeachment ay pang-impeach. Sa civil case naman, the allegations in the complaint do not constitute the offense, the cause of action. So, ibig sabihin, lack of cause of action, the allegations in the complaint, even if assumed to be true, they lack cause of action. Anong cause of action sa civil case? Sa civil case, tinatawag namin na cause of action yan kung may legal ka na basihan para ikaw ay kumaso laban sa isang tao na kailangan kung anong hinahabol mo sa isang tao, may obligasyon siya na gawin ang gusto mong mangyari na gagawin niya. Halimbawa, may utang si Pedro sa akin. Kailan ako magkaroon ng karapatan na kumaso kay Pedro na para masingil ko ang utang niya sa akin? Ganito po yun. Una, ilagay ko sa kwento ng aking reklamo na umutang si Pedro ng ganitong halaga. Nung kailan, ilagay kong petsa, detalye kung saan at ano ang kondisyon namin kagaya ng interest. Ano ang magiging obligasyon niya kung hindi siya makabayad. Ilalagay ko doon lahat ng detalye. At pagkatapos, sasabihin ko pa doon na nagpadala ako ng sulat na hiningi ko sa kanya, bayaran niya na ako ng sa loob ng 5 araw at kung hindi, magsasampa ako ng kaso na civil case laban sa kanya. So ano ang cause of action dyan? Meron na akong karapatan ngayon kumaso sa kanya sapagkat binigyan ko na siya ng pagkakataon na bayaran niya ako, hindi niya ginawa. Yan ang kwento ko sa aking kaso. Ngayon, kung hindi ko kinwento dyan na nagpadala ako ng demand letter, ibabasura ang kaso ko. Kasi wala akong karapatan kumaso kung hindi ako nagpadala ng demand letter para bigyan ko siya ng pagkakataon, huling pagkakataon na bayaran niya ko sa loob ng 5 araw. Wala akong cause of action. Basura ang reklamo ko. Hindi pinag-usapan ng ebidensya dyan. Hindi pinag-usapan niya kung tama ang kung totoo ang aking reklamo. Ganon din sa criminal case. Naglilecture ako dito para maintindihan niyo po. Sa criminal case naman, ganito rin ang batas. Pareha din. Sinasabi,
Sa informasyon, tinatawag namin information yung criminal charges. Nakalagay. Halimbawa, istapa. Si Pedro, noong petsa 24 ng Mayo, 1900, sabihin natin, 2025, ay nagkasala siya ng salang, banggitin niya muna kung anong criminal case. Nagsala na istapa. Ibig sabihin swindling. Sapagkat ganito ang ginawa niya. Inarate niya ng facts. Number 1, nakumbinsi niya si Juan na maglagak ng pera para sa negosyo na magpagbebenta ng balot. Na ang usapan nila sa kanyang 1,000 na puhunan ay magiging 1,500 pagkatapos ng isang buwan na pagbebenta ng balot. Pagkatapos sa ikukwento niya, yun pala hindi totoo na nagbebenta ng balot. Wala para siyang balot. Kaya niloko niya at hindi siya nakapagbigay ayon sa kanilang usapan na ibabalik yung 1,500 pagkatapos matanggap ang 1,000. Ibig sabihin, kompleto na. Kompleto na detalye na mayroong tinatawag na swindling. Pero kung hindi ko, pero kailangan i-demand mo na. Hindi pa siya kompleto, kailangan may demand. Demand letter, sulat. Oh, ibigay mo na sa akin ngayon ang 1,500, isang taon na, isang buwan na. Kapag hindi makapagbigay, saka pa lang na kompleto ang kaso na swindling. Kung hindi ko babanggitin ang sasabihin na dinemand, hiningi ko na siya, bayaran mo ako, wala pa pong swindling. Yan ang ibig sabihin niyan. Kulang-kulang ang pagkakwento. Hindi pa pinag-usapan ang ebidensya diyan kung may ebidensya o wala. Having said so, lilipat tayo sa impeachment. Sa impeachment naman, requirement of due process. Nababanggitin ang lahat ng mga detalye na kailanganin para mabuo ang jurisdiction at impeachable ground. Dapat ganun ang batas. Hindi na titingnan ang ebidensya. Anong ginawa ni Luistro? Hinayaan niya, pinayagan niya ang mga kasama niya na maghanap ng ebidensya kung totoo ba sinasabi o hindi. Kita mo ang kababuyan at kabubuhan ni Luistro? Medyo impress marami, kapatid si Greg Babaran, impress sa kanya. Hindi kasi ninyo alam kung ano ang proseso. Nadala kayo sa sweet talking ni Luistro? Ha? Walang akap kung wala ni speaker. Walang AX kung wala ni speaker. Ang tawag kasi Congresswoman AX eh. Congresswoman akap. So tingnan natin ito sa kaso ng impeachment. Very clear po ang sinabi sa impeachment. Kailangan lamang ilagay ang lahat ng detalye, isulat mo, at kung sapat ng detalye at sasabihin mo merong jurisdiction dahil sa detalye ko kompleto at merong sufficient ground of impeachment dahil ang detalye kompleto, yan na po ay may sufficiency in substance. Ngayon, ano naman ang mangyari? Kung kulang, dapat ibasura. Ang tawag niyan, motion to dismiss. Sasabi ko, motion to dismiss for failure to state the cause of action. Naintindihan niya ng mga abogado, mga piskal, mga judges na nakikinig sa akin ngayon. Ganon din po sa impeachment. Basahin natin ang Section 5. The requirement of substance is met if there is a recital of facts. And the recital of facts constitute the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Very clear. Dapat sa tingin ko, naintindihan na ninyo yan. Ngayon, examinin natin kay Bongbong Marcos na reklamo. Sa reklamo kay Bongbong Marcos na binasura nila,
Nagbuto-buto pa sila na wala daw sufficiency in substance. Ano ang binanggit sa isang reklamo? Ang isang reklamo ay binabanggit doon na si Bongbong Marcos ay hindi siya nagpa-hair follicle test. Ito ay sa kabila ng nagsalita pa in public to the whole world ang kanyang sariling kapatid na si Amy Marcos na siya ay addict. At dahil sa kanyang pagsalita ng kanyang kapatid, na kapatid niya mismo, dahil ang taas ng uri ng ebidensya ng sinasabi ng kapatid, kasi kapatid mismo, iyon po ay exception sa tinatawag na res inter alios acta. Ang res inter alios acta kasi, the statement of one person cannot be used against another person if there is no separate evidence to prove that the two persons are either in conspiracy with each other or know each other or they are of related interest. Pag magkapatid, of related interest yan. So dahil magkapatid sila, hindi mo na kailangan patunayan kasi aminado naman sila na magkapatid sila. Therefore, ang statement ng isang kapatid laban sa isang kapatid ay mataas ang uri ng ebidensya. Pagkatapos ng statement niya, because of this and other statements going out or coming out of the social media are sufficient to constitute to call the attention of BBM to submit himself to follicle test to prove to the public that he is not a drug addict. Sapat ang kwento para sabihin na may tapos ang hindi niya ang pagiging addict, alam naman ni BBM, nakalagay sa kwento. Ang pagiging addict ay alam ni BBM na paglabag sa Section 15 ng Republic Act 9165. Illegal use, a use of illegal drugs. So, binayulit niya ang batas, culpable violation of the Constitution. Kasi obligado siya to execute all the laws. So sapat ang complaint. Pero bakit binasura nila? Ganda ko kasimple yan. Wala namang dahilan si Amy magsinungaling. Ganun na kasimple. Senador siya. Yan lang sa aspeto ng pagkadruga. Next, sa aspeto ng pag-paaresto niya kay Digong Duterte at ipinalipad sa diheg. Sinabi rito na pinaaresto niya, kasama niya dyan sa kutsabahan, si Nick Torre, si Romel Marbil, si Eduardo Año, si Gibo Teodoro, si Marcos Lacanilaw, si John Vic Remulla, tsaka si Boying Remulla. Kasama nila, inaresto nila kahit walang warrant of arrest na nanggaling sa lokal na korte. At pinalipad kagad-agad at hindi man lamang pinadaan sa lokal na korte. Yan ay sapat na. At sasabihin niya na yan ay nagpaglabag sa batas ng illegal arrest. Sapat na ang kwento. Para sasabihin na naglabag sa krimen. At pwede sasabihin niya na ngayon na violation of... Bakit? Kasi ang trust ng tao binibigay sa presidente na ipatupad yung batas. Dito, imbis na ipatupad yung batas sa laban sa illegal arrest, ang kanya ginawa, siya mismo gumawa ng illegal arrest. Hindi niya pwede gawin na dahilan kasi may warrant of arrest galing sa ICC. Ang warrant of arrest po sa ICC ay hindi pwede matatanggap na basihan para mag-aresto ka ng tao rito. Siguro walang issue kung may warrant of arrest laban kay Kibuloy galing sa California, USA, hindi rin nila inaaresto si Kibuloy. In the same manner na kung may warrant of arrest laban kay Digong galing sa ICC, ay hindi nila dapat arestuhin. Pangalawang rason, wala na tayong treaty sa ICC. Pangatlong rason, bawal sa Section 1 ng Constitution at Section 2 ng Constitution natin. Nagsasabi sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal application of the law. Sinabi rin sa Section 2 natin,
No warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Pag sinabi things and persons of persons to be seized ay arrested. Klarong-klaro ang pagkakwento, tapos ibasura nila. Number 3, yung mga kwento ng pagnanakaw ng mali-malitang pera, sapat ang pagkwento. Hindi lang tinitingnan, hindi muna dapat tinitingnan yan kung may ebidensya na si Saldico ay nagbigay ng affidavit o hindi. Hindi pa yan tinitingnan. Si Gutesa, ginamit ninyo. Hindi pa po tinitingnan kung may ebidensya. At tinitingnan naman kung may sapat ba na detalye sa pagkakwento na yung corruption, sapat na sapat para matanggal siya. Pero bakit niya binasura? Jinky Nuestro. Kasi, ang ginawa mo, Jinky, pinayagan mo, imbis na ikaw ang mag-alaga ng kapangyarihan ng House of Representatives sa pagsusunod sa batas nito, particular ang batas ng Section 5, Rule 3 ng House Impeachment Rules, na nag-uutos ang tanging basihan lamang kung may sufficiency in substance ay titingnan lamang ang mga detalye na sinulat ng nag-akusa. Kung sapat na ba yan para matanggal si Bongbong Marcos at may jurisdiction kayo sa kasakaling mapatunayang totoo. Ang ginawa nyo, tinapon nyo. Binuto nyo na kontra. Ang tanong, bar exam questions sa mga nakikinig sa akin na kukuha ng bar exam. Given that fact, is the Committee on Justice justified in declaring there is no substance given that circumstances, that there was a complete recitation of facts that are sufficient to constitute jurisdiction and the grounds for impeachment? Did the Committee on Justice violate the law? Ang tanong, yan lang. Anong sagot nyo kung bar exam question yan? Simple lang. Yes? Ang sagot, manner of answering. Tuturuan ko kung paano mag-answer. Total, laptop na kayo ngayon. Hindi na kailangan ng mga handwriting. Sa amin panahon, handwriting. Ang sagot yan, yes. The Committee on Justice of the House of Representatives committed grave abuse of discretion so that it is not correct for them to throw out the impeachment complaint that sufficiently recited all the facts needed to constitute the grounds for impeachment. Ganun na kasimple sumagot. Justification. Kasunod mo. Justification is that the House of Impeachment Rules of Procedure says that it is sufficient for the recitation of facts to constitute the grounds for impeachment, and there is no more need to demand evidence to prove the recitation of facts. Grabe! Kita nyo na yan. So ano sagot yan? Iyan ang sagot sa bar exam questions. Sigurado ako isatanong ito sa bar exam patungkol sa impeachment. Sa bar exam ngayong taon. Kaya kayo na may balak na mag-take sa bar exam, tandaan nyo yung aking tanong at tandaan nyo yung aking sagot. Pwede naman extension kasi may nanganganak ang tanong. Now, the House of Representatives in a plenary, pag sinabi plenary, lahat, voted out the rules, the complaint for impeachment filed against BBM as recommended by the Committee on Justice. Question, is the House plenary or House of Representatives in plenary session correct in approving the recommendation of the Committee on Justice to throw out or to reject the complaint for impeachment against BBM? Anong sagot sa bar exam? No, the House of Representatives is not correct. Ganon ang pagkasagot. Iklaro mo anong ibig sabihin ng no.
No, the House of Representatives is not correct. That is because the facts as recited are sufficient to constitute the grounds for impeachment. And Section 5 of House of Representatives Rule 3 says that it only takes a complete recitation of facts without evidence at all to constitute sufficient ground for a complaint to be entertained or given due course. Nakita nyo na? So ngayon, let's talk about the impeachment laban kay Sara. Kay Sara naman, baliktad. Hindi sapat ang pagkwento ng facts tapos inaprubahan. Sinabi, may kinuwento, meron siyang confidential fund, 125 million, pagka Vice President. Tapos, pinapalitan sa bangko, dinala sa kanyang opisina. Nang matapos na dala sa opisina, ay ibinigay ng disbursement officer niya doon kay Colonel Dennis Nolasco. At saka si Colonel Dennis Nolasco na ang bahala nagpatakbo. Pagkatapos, nagsumiti si Sara ng mga resibo na ginawa nila ni Dennis Nolasco, kagaya ng mga peking resibo, peking pangalan, kagaya ng Mary Grace Piatos. Tapos kwento ka, and because of that, binulsa niya ang confidential fund. Tanong, sapat ba ang kwento? Sagot, hindi po sapat kang kwento kasi dapat nagkwento ka pa kung paano napunta sa bulsa niya mula sa kay Mary Grace Piatos o mula kay Colonel Dennis Nolasco. Walang kwento. Ibig sabihin, out. Kaya may evidence o wala, dapat out. That is what we call, among lawyers, sa mga civil case, motion to dismiss for failure to state cause of action. Dito, motion to dismiss for failure to state in facts the grounds for impeachment. Naintindihan nyo na? Next, na akusasyon laban kay Sara. Yung una, confidential fund niya as Vice President, dismissed na yan. Pangalawang reklamo, confidential fund as Department of Education Secretary. Dapat ang statement niya, confidential fund, ay gano'n din kung paano niya binulsa. Dapat kompleto yun. Pag-state. At ilistahin din kung bakit siya ay dapat maging grounds for impeachment despite the fact na she was acting not as Vice President but as Secretary of Education. And you know, ang Secretary of Education ay non-impeachable officer. So paano ngayon magkaroon ng jurisdiction? Ilagay nyo. Paano magkaroon ng jurisdiction ng House of Representatives sa Secretary ng Education? Ganon. Ibig sabihin, kulang ang pagkabanggit. And yet, inaprubahan ninyo ang kaso laban kay Sara. Kulang pagkakwento. Hindi na hinahanap dapat ang ebidensya. Next, may akusasyon. Yung pagkamal kuno ng salapi. Mula pa ng May, Vice Mayor siya. 2008. 18 million hanggang 98 million na noong 2024. So, bali 80 million ang kinamal ni Sara mula ng 2008 na Vice Mayor siya hanggang magiging Vice President siya noong 2024. Yun lang. Pero pinrovide yan ni Mr. Bean ng Pilipinas na malaki ang piski na si Terry Ridon na bobo nag-graduate ng UP College of Law. Alam naman ni Terry Ridon na sa Section 5, hayaan niya ang nagreklamo kung ano ang pagkareklamo, ano ang pagkasulat ng reklamo. Hindi nga nakasulat sa reklamo na mayroong SALN pinakita. Hindi nga sinulat sa reklamo na may SALN pinakita sa 2024. Siya nag-provide. Bobo ko talaga. Dapat siya i-disbarka. So ngayon, ang nangyari, kulang-kulang ang pagkabanggit sa SALN na sa mga bangko kuno na bank accounts kuno na deposito base sa kwento ni Trillanes.
Kulang ang pagkakwento kung paano mo i-connect na vice president pa siya doon. 2016, sinasabi ni Trillanes. Hindi pa siya vice president noon. Mayor pa lang siya noon. Ibig sabihin, kulang ang pagkakwento para magiging impeachable ground. So dapat ibasura. Anong ginawa nila? Inaprubahan. Pang-apat, yung namigay daw siya ng envelope sa 3 USEC ng DepEd at sinabi, yun daw ay pang-bribery. Pag binasa mo ang reklamo, hindi binanggit para sa ang kontrata. Mayroong project, ano ang project? Sino ang contractor involved? O kung supply man yan, ano? Diyos ko, mismo si Antonio Carpio nagsasabi, may karapatan naman kahit sinong tao magbigay ng bonus. May karapatan naman kahit sinong tao magbigay ng regalo. Natuwa siya sa'yo. May pera siya. Anong masama ron? So, dapat ikwento kung para saan yung pagbigay ng pera. Ang problema, hindi nila kinuwento. Sinabi pa nga dito sa interview sa mga education officials na yun, na pinlas sa TV, wala silang alam kung para saan yun. Hindi nila alam kung para saan yun. Pero may isang project silang alam na hindi naman natuloy. Therefore, walang bribery. Pero before that, kahit na tingnan mo ang aligasyon, kulang-kulang para magiging bribery. Ha? O, yan. Ang argumento ng mga walang argumento, tatawagin ka lang didilis. Dati believe ako sa'yo, didilis ka pala. Yan ang mga argumento po, Pirmin Chernetches, na mga bobo na mga Pilipino. Kagaya mo si Subachile. Yan po, sabi mo, didilis di ay kayo. Unsa man di ay kung didilis ako. Baka bobo kayo. Titingnan nyo, maging fair naman kayo kung anong batas sundin ninyo. So, hindi kompleto pagkabanggit. Tapos, may akusasyon pa na yung nag-press conference siya, ako ay ipapatay ni Bongbong Marcos, ni Lisa, at ni Martin. Pero huwag kang mag-alala, ma'am. Nagkumausap na ako ng isang hard killer na pag ako'y pinatay, patayin din sila, huwag tantanan. Patayin si BBM, patayin si Lisa, patayin si Martin Romualdez. Kasalanan ba yun? Grounds for impeachment ba yun? I'm sorry, Mr. Antonio Carpio. It is not. It is a warning. It is not a threat. It is a warning that if you would kill me, then somebody would be out to revenge for me. Ibig sabihin ba, masama ba yung warning ng Amerika sa Iran? Pag pinatay niyo mga Amerikano, patayin din namin kayo. Warning yun, hindi yung threat. At saka ikaw naman, Janice Digamo, huwag kang magpagamo-gamo. Pakabuba mo na babae ka. Kasi kung mo may threat ako nun sa husband niya, si Arnie Teves, na kung gagawin mo ito ay papatayin kita. At nangyari daw, ginawa niya, pinahuli niya yung mga gambling at pinatay siya ni Teves. Ano ang kinalaman niyan sa kaso naman ni Sara? Ang threat ni Teves laban sa iyo, sa husband mo, Janice Digamo, ay kung gumawa siya ng tama, ay papatayin siya. Ang warning naman, hindi yung threat, ang warning naman ni Sara, laban kay BBM, kay Lisa at kay Martin, kung gagawa sila ng illegal, gaganti siya. Sa pamamagitan ng ibang tao. Patay na siya eh. Hindi ba naintindihan yan? Ibig sabihin, yan po ay walang krimen na warning na ibibilanggo ka dahil nag-warning ka na papatay ka. Kung sakasakaling ipapatay mo ako, may papatay sa'yo. May krimen ba na ganun? Wala. Wala nga crime na threat, plotting to kill. Walang krimen na ganun. Ang problema rito kay Antonio Carpio, ano lang kayo? Anti-Sara, anti-DDS lang kayo. Kaya ganun ang inyong opinion. Lalo ng mga taga-UP na to. Ligutan. Napakabubo mo naman. Professor pa sa UP. O Dino De Leon. Tawagin nyo yung threat yun. Tawagin nyo grave threats.
Sino pang iba? Napakabubo nyo talaga ng mga abogado. Sayang ang ginagasta namin na binabayad mula sa aming mga buwis, binabayad sa inyo para mag-aral kayo sa UP ng libre. Grabe. So yan sa threat. Walang threat tapos inaprubahan nyo. Ano pa? Yung designated survivor daw nung SUNA noong 2024, sabi ni Sara, hindi ako dala-dalo. Bakit? Designated survivor ako. Nung time na yun, sikat yung pelikula sa US na designated survivor. At ang kwento ng designated survivor ay patungkol sa SUNA din ng Amerika. Kung saan ang SUNA nila ay nangyayari sa Capitol Hill. At sa Capitol, mag-speech ang presidente ron. Andoon ang lahat ng senador, lahat ng congressmen, pati vice president nandun. Kung bombahan ng missile yon at patay sila lahat, sino maging presidente? Yon ang designated survivor. Hindi siya papadaluhin sa SUNA. Masama ba yun? Sinabi ni Sara ganon? Wala namang batas na nagbabawal sa ganon. So, walang grounds for impeachment. So, pero, ang ginawa ninyo, kahit kulang-kulang ang pagkabanggit, inaprubahan ng committee ni Lubistro. Ganon kabubo si Lubistro or bright din, pero sinadya nila. I hope you now understand what I mean. Ganon lang po kasimple yan. Hindi po ako harbor traidor. Ang traidor dyan si Insurrecto. Sa Bunyog, tinatraidor niyang Bunyog. Hindi ako. Bakit siya tumatanggap ng pera kay BBM? Huwag na kayo magkakuan kayo sa mga sinisira niyong bansa natin. Kaya nagtitira ko nito, sasabihin, bibilib si Insurrecto kay Jinky Luistro. Kabubom naman Inso. Hindi na muna siguro ako mag-comment. Dennis Kausing, kapatid ko. Pasensya na kayo. Talagang passionate talaga ako para sa bansa natin. Okay? Paki-like na lang at ako'y magtatapos na. Paki-like nyo na lang po. At may gagawin lang akong ibang panghanap buhay. Maraming salamat po.